Magandang araw po sa lahat ng mga manunood at welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang episode. Bago ang lahat ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga taga-subaybay sa aking channel sa patuloy ninyong suporta. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Today's episode ay magbibigay lang po ako ng update sa mga alaga dito sa backyard. Enjoy lamang po sa panunood. Nailipat na namin ang 2 dumalaga sa gestating pen, mag-5 buwan na sila. 3 po sana sila pero sa di inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng umbilical hernia ang isa kaya pinagbili na namin. Ang katabing inahin naman ay nanay ng 2 dumalaga na nasa 80 days ng buntis sa kanyang pang third party. Siya po ang unang manganak sa 2 inahin namin sa susunod na buwan. Nagiging mas matako na ang alaga at medyo lumalaki na rin ang kanyang katawan. Malakas na rin na may gumagalaw sa loob ng tiyan kapag kinakapa namin. Sana patuloy na maging malusog ang alaga pati na ang dinadala habang nagbubuntis. Ang sunod na inahin ay nasa 55 days na ang pinagbubuntis sa kanyang pang 10th party. Siya ang pinakamatanda sa aming mga alaga. Simula pagkabiik ay nandito na siya at medyo marami na rin ang binigay na mga pagsubok at mga blessings sa amin. Sa ngayon ay inoobserbahan na namin ang kanyang performance kung makakapagbigay pa ba ng sapat na dami at malulusog na mga piglets. Sa mga nakaraang videos, siya po ang inahin na nanghihina ang katawan dahil nagkaroon ng calcium deficiency sa dugo. Nabigyan na namin nag-CBG at gumaling na. Ilalagay ko po ang video link sa description para inyong mapanood. Maraming salamat po. Sila naman ay mga anak ng pangalawang inahin at nailipat na rin sila dito dahil masikip na sa kanila ang dating kulungan. May 2 din po kaming gagawing inahin dito, may isang pang patterner at pang lechon naman ang maliit sa kanila. Itong 2 po ay ang magiging future na mga inahin din, in God's will. Sana lumaki rin silang malusog. Ito po ang kagandahan sa pagkakaroon ng mga piglets dahil dito na rin tayo kukuha ng mga breeders pagdating ng panahon. Hindi na kailangan bumili ng mga dumalaga sa iba dahil medyo mahal na rin ang presyo. May ready-to-use na farrowing pen na dito kung sakaling may mag-mature na sa mga dumalaga o kung mabreed na sa kanila. Kasalukuyang kumakain sila ng kangkong na parte na sa kanilang rasyon araw-araw, alternate naman sa madre de agua. At ang borlet na si Lucas na nasa 3 buwan ang edad, siya ang magiging tagabulog sa lahat ng mga dumalaga. Sana lumaki silang lahat na malusog at gabayan ng may kapal. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Daghang salamat sa inyong oras sa panonood at happy farming po mga kaibigan.